Good afternoon, Sockside TV. Before we start, I would like to call on Ravi for our prayer. Ravi, andito ba si Ravi? Okay, kung wala, Neil, Bow for our our heads prayer. and let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Nawa bigyan niyo po ng lakas ang magdedemo ngayong araw para magawa niya ng maayos at maging successful ang kanyang demo ngayon. Hinihiling po namin na gabayan niyo ang bawat isa para magkaroon po tayo ng mapayapang araw ngayong araw. Ayun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Ravi. Ngayon, sino ulit yung ating sekretary ng ating klase? Sige nga, Dong Marcelino, may absent ba sa ating klase ngayong araw? So kung ibalita sa inyo na wala pong lumiban sa ating klase ngayong araw. Kinagagala ko din malaman na wala palang liban sa ating klase ngayong araw. Ngayon, class, papaalala ko lamang sa inyo na kahit online class ang ating talakayan ngayong araw ay mayroon pa rin tayong classroom rules na dapat sundin. Pakibasa nga daw to, Neil. Trust. Tell the truth. Respect everyone. Unite as one. Show kindness. Take responsibility. Thank you so much. Neil, dagdag ko rin dito, class, sa classroom rules natin. Kapag nagtatanong ako kung naiintindihan nyo ba, pwede nyo pindutin lang yung heart react natin. And then kapag tawag ako para sumagot yung kaklase ninyo, pindutin nyo lang yung clap button natin. Okay, now kagabi, bago matulog si teacher, nakapanood siya ng balita. Naway, kayo din ay nanood din ng balita. May makapagsabi ba sa akin kung sino ang nakapanood ng balita kagabi? Sige, anyone? Feeling ko merong napanood si Jeshley. Sige, Jeshley, ano yung napanood mong balita kagahapon? Sir, wala po kaming internet kahapon. Wala po kaming TV. Sige, anyone. Sino nakapanood ng balita kahapon? Sige, Robert. Sir, yung napanood ko pong balita, yung pagpapasa po ng complaint po ni Congressman Jet Nisay po against po sa President po natin na si President Bongbong Marcos. Natutuwa ako na meron kayong alam at may pakialam kayo pagdating sa mga nangyayari sa ating paligid kasi hindi lamang yan obligasyon ng mga magiging guro sa inaharap, kundi obligasyon din yan ng isang mamamayan pagdating sa pagkakaroon ng alam sa mga nangyayari sa ating lipunan. Ngayon, nung nakaraang talakayan natin, may makakapagsabi ba sa akin kung ano yung tinalakay natin nakaraang araw? Andito ba si Cheska? Cheska, ano yung tinalakay natin nakaraang araw? Sige, Jeshley. Tungkol po sa diversity among nations, sir. Tama, bigyan nga doon natin ng virtual club si Jeshley. Natutuwa ako na meron kang alam pagdating sa tinalakay natin nakaraang araw. Pero ngayon, class, para mas malaman ko na meron nga rin kayong nalaman, kayong lahat sa ating tinalakay nakaraang araw, magkakaroon tayo ng activity na tatawagin nating One Truth and Two Lies para basahin ng ating instruction. Nandito ba si Dandrev? Dandrev, pakibasa ang ating instructions. Instructions. The teacher will be showing 3 statements. It consists of 1 truth and 2 lies. Students answer in the in-call message which number is the correct statement. So bali ganito lamang siya kadali, class, magkapakita ako ng 3 statements and then yung mga statements na yon ay may corresponding numbers and then sasagot nyo lang sa in-call messages natin kung ano number yung tamang statements. Naunawaan ba yung class? Heart react nga. Okay, para sa unang statement na mayroon tayo. Sa number 1, diversity refers to the differences between nations only. Sa second is diversity refers to the differences among people, things, and ideas. And then sa number 3 is diversity refers to the states of being different. Okay, anong tamang sagot dyan, class? Sige, anyone?
2. Tignan nga daw natin. Sige, Jasmine, bakit sa tingin mo number 2 yung tamang statement? Jasmine? Dahil kapag sinabi pong diversity, hindi lang po siya pagkakaiba-iba ng mga tao po. In terms din po yung diversity, may pagkakaiba-iba rin po sa bagay and ideas din po. Yun lang. Exactly, tama si Jasmine, ano? Tama din mga klase ninyo na pag sinabi nating diversity, hindi lamang kasi ito tumutukoy pagdating sa pagkakaiba-iba ng tao, kagaya ng sinabi ko nakaraang talakayan natin, tumutukoy din ito pagdating sa pagkakaiba-iba ng mga bagay at pagkakaiba ng mga ideas. At para sa pangalawa nating statement, so number 1, ethnicity refers to those people who consider themselves different from others. Number 2, ethnicity is the differences in terms of culture, tradition, and ancestry. And then sa number 3, ethnicity refers to the people who shares a common culture, tradition, and ancestry. Okay, ano yung tamang sagot dyan, class? Pakitype na lang sa in-call messages natin. Sige, anyone? Sige, Neil, bakit number 2 yung sagot mo? Sir, yung kanina pa pong tanong yan, hindi po ngayon. Yung ethnicity pa rin ba nakaano sa inyo? Ay, yung diversity pa rin? Hindi na po, sir. Yung second question na po. Yan, bali ethnicity na yung nakapresent. Panibago Opo, na sir. siya. Ang sagot po dyan is yung number 3 po. Bakit? Bakit number 3? Sir, yung ethnicity, hindi lang naman po siya tumapatungkol sa pagkakaiba-iba or kung ano yung kultura na meron ng isang lugar. Kundi ito din po ipagbabahagi na kung ano yung pamumuhay or nakagawian ng isang Okay, tama si Neil, no? komunidad Tama. po, sir. Oh, thank you, Neil. Tama si Neil. Pag sinabi nating ethnicity, it refers to the people who shares a common culture, tradition, and ancestry. So, ibig sabihin, kapag ethnicity ang pinag-uusapan natin, sila yung mga tao na may isang kultura, tradisyon, at pinanggalingan. So, dito nakalagay nga dito, number 3 yung tamang sagot natin. And then sa pangatlo nating statement, number 1, natural resources are the materials comes from nature used by people to provide their needs. Number 2, natural resources includes infrastructure made by humans. And then number 3, natural resources are the resources considered by Department of Environment and Natural Resources. Okay, ano yung tamang sagot dyan, class? Sige, tama daw yung number 1, sabi ni Jasmine, ni Robert, si Irish din. Irish, sige, Irish. Sa tingin mo number 1 yung tama? Sir, kasi po pag sinabi nating natural resources, from the word itself, natural, which means yung mga natural na bagay na, halimbawa, yung mga paggawa ng mga hollow blocks, from the lupa, ginagawa siya ng tao. So yung materials nanggaling siya sa natural resources. Okay, bigyan nga natin ng virtual class si Irish. Tama si Irish, no? Tingnan, pag sinabi kasi nating natural resources, ito yung mga materials that comes from the nature, kaya nga natural. Ibig sabihin, lahat ng mga manggagaling sa lupa, sa tubig, kahit sa kagubatan, lahat yon ay makukonsidered as natural resources, and then kinukuha yun ng mga tao para ma-provide din yung kanilang pangangailangan. Natutuwa ako na may natutunan si Jesh din nakarang araw at may natutunan din kayong lahat pagdating sa talakayan natin. Ngayon, bago tayo magtungo sa ating talakayan, mayroon ako inanda ditong activity na magsisilbing daan para malaman ninyo kung ano nga ba yung magiging topic natin ngayong araw na tatawagin nating What's in the Picture. Pakibasa nga, Mark, ang ating instructions. Mark? Instructions. The teacher will show pictures and questions. Students will explain the pictures and answer the questions.
Okay, so bali ganito lamang yan kadali class. Magpapakita lamang ako sa inyo ng mga pictures and then also ng questions and then you're just going to raise your hand kung gusto nyo sumagot. Naunawaan ba yon? RTF nga class? Okay, para sa picture natin. So makikita natin sa unang picture, merong farmer. Then sa pangalawa is yung factory worker. Then sa pangatlo is may teacher, nurse, and businessman. And yung questions na sasagutin nyo, what do these people do for our economy? Ano ba yung ginagawa ng mga tao nito pagdating sa economy ng isang bansa? And then, bakit sa tingin nyo o paano konektado yung mga ginagawa nila pagdating sa isa't isa? Okay? Sige, anyone? Anyone class? Walang maling sagot. Feeling ko may idea si Marcy. Sige, Marcelino. Ayun po sir, pag sa question number 1 po, ano po yung ginagawa ng mga tao sa economy? Feel ko po sir, sila po yung workforce or yung backbone ng economy po ng bansa. And then sa question number 2 po, how are their jobs connected to each other? Yung mga jobs po nila is nakafocus sa nation building. Kagaya po nung unang picture, farmer. So nagpapakain sa bansa. Tapos yung pangalawa, parang carpenter, bumubuo ng infrastructure para sa lahat. Teacher, bumubuo ng pangarap ng mga bata. And then nurse and businessman po. So parang lahat sila nag-work para sa nation building ng bansa. Okay, tama si Marcy. No? Pwede bang bigyan natin siya class ng virtual clap? Sige, anyone? Iba pa? Cheska? May idea ka ba kung yung nasa picture natin? Sige, Jeshley. Siguro po sir, kung papasimplihin natin, yung mga tao po nito, essential po siya para sa bansa natin kasi sila po yung nagpo-provide ng mga goods and services. Tulad na lang po ng food and infrastructure, education, tsaka yung healthcare, no? Kasi may nurse na essential para mag-function yung society natin kasi sila yung kailangan. Pagdating naman sa number 2, connected sila sa isa't isa kasi nagre-rely din sila sa isa't isa. Halimbawa, yung farmer, yung mga naaani, pinapakain sa teacher. Tapos yung mga teacher naman, ini-educate yung nurses, yung mga other jobs. Parang cycle siya na sinusuportahan nila isa't isa. Okay, maraming salamat. Tama si Marcy and Jeshley. No? Kung makikita natin dyan, class, sa unang picture, may farmers. And then yung mga farmers, sila yung mga nangunguha ng mga raw materials na nanggagaling sa mga natural resources natin. And then yung mga farmers, dinadala nila yung mga raw materials papunta sa factory workers natin. And then yung mga factory workers natin, sila yung magpa-process ng mga raw materials na mayroon tayo para magamit ng mga tao. And then yung mga teachers naman, sila yung nagpo-provide ng services, kagaya ng sinabi ni Jeshley, sila yung nagpo-provide ng services para sa tao. Like for example, tinuturuan ng mga teacher yung mga farmers kung paano gumamit ng mga pataba. And then paano magkakaroon ng farmers naman kung may sakit yung mga magsasaka natin. Kaya papasok din dyan yung mga nurses natin. Naunawaan ba yun, class? Now ngayon, lahat ng mga sagot ninyo ay connected sa ating tatalakayin ngayong araw kasi tatalakayin natin ano ba yung mga activity ng mga isang bansa pagdating sa kanilang ekonomiya. Okay, ngayon pag-aaralan natin is yung different economic sectors such as primary, secondary, and tertiary sector. Pakibasa nga ang ating objectives. Sige, Irish. At the end of the lesson, 100% of the learners with at least 80% level of proficiency are expected to explain the economic sectors, primary, secondary, and tertiary sectors in economic development of different countries, recognize the importance of both private and public schools, public sectors in promoting national growth and providing essential goods and services to the people, and create a slogan that encourage cooperation between the private and public sectors to achieve sustainable economic development. Thank you so much, Irish. No? So kapag sinabi nating primary sector, class, pakibasa nga daw, Dandreb.
Dito ba si Dandreb? Yes po. Pakibasa nga daw. Primary sector focuses on getting raw materials directly from nature. People in this sector work with natural resources, examples, farming, fishing, mining, or forestry. Oh, thank you so much, Sean. So, pag sinabi nating primary sector class, tandaan natin yung word na raw materials. Kasi sa primary sector, sabi dyan, focuses on getting raw materials directly from nature. Ibig sabihin, lahat ng mga nanggagaling sa nature natin, ayun yung kinukuha ng mga primary sectors para i-utilize. Like for example, sa unang picture natin kanina sa motivation activity natin is yung farmers. Yung farmers, sila yung mga nag-utilize ng mga natural resources kagaya ng yamang lupa natin para pagtaniman. And then, ayun yung magiging produkto na mamaya tatalakayin natin. Like for example, meron din tayo dyan is yung farming, fishing, mining, and forestry. Kasi pag sinabi nating primary sector, sila yung mga tao na nag-utilize ng mga likas na yaman natin. Like for example, yung likas na yamang tubig, yamang gubat, and also yung mga yamang tubig natin. And then sa secondary sector naman, kung kanina nagpo-produce sila or nangunguha sila ng mga raw materials, sa secondary sector naman, sila naman yung responsible pagdating sa pag-process ng mga raw materials. Like for example, yung mga farmers natin, sila yung nangunguha ng mga tubo. And then sa secondary sector naman, sila naman yung nagpa-process ng mga raw materials na yun para magkaroon ng panibagong product. And example natin na mayroon dyan is yung mga factory workers, construction workers, and then yung manufacturing. And then next naman is yung tertiary sector. Sa tertiary sector, sabi dyan, it provides services instead of goods. These services help people and support the primary and secondary sector. So dito sa tertiary sector, tandaan natin class, na it is also known as the service sector kasi hindi produkto kagaya ng secondary sector, hindi produkto yung ino-offer o yung binibigay sa tao, kundi services. Like for example, sa teachers, di ba? Ang teachers, nag-educate siya ng mga iba't ibang profession. Hindi produkto yung binibigay ng mga teachers, kundi yung kanilang serbisyo mismo para sa tao. And then next is yung doctors and nurses. Now, I'm going to ask you class, sa tingin nyo, bakit mahalaga yung tatlo na yan pagdating sa ekonomiya ng ating bansa? Sige, anyone. Sige, anyone class. Bakit sa tingin nyo connected yung mga sector na binanggit natin kanina na kapag nawala yung tertiary sector is maapektuhan din yung primary at secondary natin? Sige. Sige nga do, Jeshley. Sige, Dandrep. Ano nga po ulit yung tanong? Sige, Dandrep. Ano ulit yung tanong? Bakit sa tingin mo importante lahat ng sector natin na kapag nawala yung isa is maapektuhan din yung iba? So ayun po, kaya mahalaga po yung bawat isang sector kasi po katulad nga po ng sinasabi sa social functionalism. Lahat po yan may functions po and lahat po yan may taong may kakayahan po para sa profession or para sa trabaho na yan. So kapag po nawalan tayo ng pag nagkulang po tayo sa primary sector, maapektuhan po yung secondary and then yung tertiary na kung baga po yung mapipilayan po yung ekonomiya natin kapag isa po dito ay nawala. Okay, tama si Dandrep, ano? Correction din doon, structural functionalism yun, no class? Sa structural functionalism kasi, di ba, dapat mag-function lahat para mag-function lahat kasi kundi magigiba yung isang
structure, no? So, dito kagaya sinabi ni Dandrev, tama yung sabi ni Dandrev, kapag nawala yung primary sector natin, which is nagpo-provide ng mga raw materials, walang ipaprocess yung secondary sectors, and then wala din i-consume yung tertiary sector natin. And then kapag nawala naman yung tertiary sector natin, like for example, yung mga teachers, nurses, paano na lamang yung kalusugan ng mga workers natin pagdating sa primary sector? Of course, wala na tayong magiging mga workers pagdating sa mga primary, sa iba't ibang sectors natin. And then ngayon class, alamin naman natin yung mga iba't ibang ownership. Sino nga ba yung nagpapatakbo ng mga binanggit nating sector kanina? Una is yung public sector. So sa pag public sector, tandaan natin na lahat ng mga ginagawa nila establishment and also services, lahat yun galing sa mga tax ng taong bayan. Sabi dyan, made up of organization and services owned, controlled, and managed by the government. So, ibig sabihin, pag public sector, lahat yun ay pagmamay-ari at minamanage ng gobyerno. Example natin dyan is yung mga public schools, government hospital, state universities, police and fire department, and then yung public transportations. And then next is yung sa private sector. Sa private sector naman, it consists of businesses and organizations owned by private individuals or company. Sa private sector naman, instead na pangangailangan ng mga tao ang priority nila, sa private sector naman, kita. Kung saan mas kikita sila, ayun yung mas pinapriority ng mga private sector at ng mga nagmamay-ari nito is yung kagaya sa example natin kanina ng mga businessman and then yung mga private individual. Example natin dyan is yung mga private farms, private factories, and yung mga private hospitals like for example is yung sa ICMC and then sa St. Joseph. Now, ngayon naman, alamin naman natin kung ano yung mga primary sector and secondary sector and tertiary sector ng iba't ibang bansa kagaya ng Pilipinas, New Zealand at United States of America. Una is sa primary sector ng Pilipinas. Alam naman natin na kapag Pilipinas, of course, sa farming tayo. At isa sa mga top contributor pagdating sa primary sector natin, pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas is yung pag-aani ng mga rice, coconut, and then sugar. Kasama din dyan is yung fishing and yung pagmimina. Sa USA naman, mechanized farming nga kasi syempre, kagaya ng tinalakay natin nakaraang araw, ang USA and New Zealand consider na siya as developed countries. Mas advanced na yung technology nila pagdating sa agriculture sector natin. So diyan, mechanized farming na nga yung kanilang agriculture sector, and then yung isa sa mga napoproduce nila is yung whey and corn, and also nagmimina din sila, and then yung forestry. Samantalang sa New Zealand naman, dairy, meat, and wool, and pangingisda din, and then yung forestry. Now sa secondary naman ng Pilipinas, kagaya na example ko kanina, kung yung mga tubo inaani ng mga farmers natin, and then sa secondary sector naman, ayun naman yung pinaprocess ng mga factories para gawing sugar. And then sa fishing naman is yung mga process natin na mga seafoods like for example yung mga taba, mga tapa, tsaka yung mga tuyo na ine-export din natin sa iba't ibang bansa. And then yung forestry. Sa USA naman, since ang USA developed countries nga, kilala sila pagdating sa pagmamanufacture ng mga iba't ibang uri ng mga sasakyan, and then ng mga electronics, and also ng mga machineries na kinakailangan pagdating sa pagpo-provide ng mga services sa kanilang bansa. And then sa New Zealand naman, kagaya kanina, 'di ba, sa agriculture nila, mas malaki yung percentage pagdating sa dairy nila o sa mga gatas na nakukuha nila sa mga hayop. Then sa manufacturing nun, ginagawa nila yung mga gatas na yun as a cheese para ibigay o i-export sa iba't ibang bansa. And then isa pa dito is yung meat packaging, and then yung wool products. And then sa tertiary sector naman, pagdating sa Pilipinas,
yung education, healthcare, transport, banking, and retail. And then sa USA naman is yung IT services, healthcare, education, and transport. Now, sa New Zealand naman, kagaya ng sa Pilipinas at kagaya lang din ng sa USA, pagdating sa services, mas malaki din yung porsyento ng ino-offer ng New Zealand pagdating sa education nila, and then sa tourism, and then sa healthcare. Now, ngayon, in terms of number naman tayo, gaano nga ba kalaki yung contribution ng mga sector na to pagdating sa ekonomiya ng iba't ibang bansa tinalakay natin. So dito, makikita natin pagdating sa Pilipinas, 25% ng ekonomiya nila ay nanggagaling pagdating sa primary sector. Kagaya ng sinabi natin kanina is yung pagpa-farm. And then pagdating sa USA naman, 1% lang kahit na mechanized farming na yung ni-utilize nila. Kasi kung pagbabasihan natin, class, hindi porkit 1% lang yun, ibig sabihin maliit na yung pinoproduce ng United States of America. Hindi. Bali, ang magiging, para mas madali nyo maunawain yan, mas malaki lang kasi yung tertiary o services sector na ino-offer ng USA kumpara sa primary sector. Kaya 1% lang. Pero hindi ibig sabihin na 1%, maliit yung pinoproduce nila pagdating sa primary sector o yung percentage ng contribution ng primary sector pagdating sa ekonomiya nila. And then sa New Zealand naman is mayroon silang contribution pagdating sa primary sector na 6%. And then sa secondary naman is 30% pagdating sa Pilipinas, kagaya ng mga factories, lalo-lalo na dito, for example, is yung sa Maribeles. And then sa USA naman is 19%, and then sa New Zealand, 23%. And then pagdating naman sa tertiary, kung mapapansin natin sa tatlo na yan, mas mababa yung Philippines kasi nga, pagdating sa Pilipinas, developing countries pa lang kasi ang Pilipinas. And then if we compare sa USA and New Zealand, mas malaki yung services sector nila or yung ino-offer na services ng mga bansang USA and New Zealand na nakakatulong sa pangangailangan ng mga tao. Naunawaan ba yung class? Sige, heart react nga, Dok. Okay, ngayon class, since meron na kayong alam o meron na kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw, magkakaroon tayo ng panibagong activity na tatawagin nating Shogun. Pakibasa ang ating instruction. Rabi. Sige, Rabi, pakibasa. Students will be divided into 3 groups. Each group will create a virtual slogan encouraging the public and private sectors to work and cooperate with each other. 5 minutes for preparation and 2 minutes for presentation. So yung kanina, thank you Rabi, kanina naggawa na ako ng mga respective group chats ninyo na kung saan malalaman nyo na din kung sino yung mga kagrupo ninyo, and then sinend ko na din dun yung mga rubrics na magiging basis ninyo pagdating sa activity na gagawin natin. Andito rin yung rubrics natin na sinend ko na sa mga GC ninyo, and then yung guide question na dapat ninyo mas sagot. You only have class 5 minutes para gawin yung ating activity, and then your timer starts now.
Okay, class, may 3 minutes na lang kayo. Okay, class, merong 1 minute na lang kayo para gumawa, and then after nun, pwedeng pakipresent na lang yung group 1 and then group 2 and then group 3. Group 1, pwede na kayo mag-present. Grupo nila Jesh, nila Irish. Pwede na kayo mag-start. Yan, yung ginawa po namin is yung public and private working together for a better future. Sa question number 1 po, yung message po ng slogan namin, pinapakita po dito yung government po or yung public sector and also yung businesses o yung mga private sector po. Parehas po sila nagtutulungan para po masolusyonan yung problema po ng isang bansa ng mabilis, and also parehas din po sila nagpo-provide po ng services po para sa mga tao. Sa tanong naman po sa number 2, yung kung yung slogan daw po ba ay connected sa pang-araw-araw katulad po sa
sa schools, sa hospital, factories, at saka sa businesses? Sagot po dun is yes. Kasi po pagdating po sa school, yung government po sila po yung gumagawa ng mga schools. Pagdating naman po sa mga public companies, sila naman po yung nagdo-donate ng mga equipment and also nagpo-provide din po ng internet para po mas mapagaan po yung pag-aaral. Yun lamang po. Okay, thank you so much. For your scores, Group 1, you got 15 points. Since medyo nakulangan lang ako pagdating sa mga words natin, pwede pa kasi siguro mas damihan pa natin yung words na mas mag-fall sa mga question natin. And then Group 2, pwede na kayo mag-start. Visible po ba? Yes. Ayan, ito naman po yung gawa namin sa group 2. Ang slogan po na ginawa namin is hand in hand, let vision grow, stronger communities we will show. So yung slogan po namin na hand in hand, let vision grow and stronger communities we will show. Ang ibig sabihin po nito ay kapag ang public and yung private sector ay nagtutulungan, mas nagiging posible ang pag-abot sa mga layunin at mas napapalakas ang ating mga komunidad. So sa guide question number 1 po, ipinapakita po namin na ang hand-in-hand ay yung pagkakaisa at kooperasyon ng dalawang sektor. Samantalang naman po yung let vision grow ay nagpapakita naman po na mas pinagkaiba po ng kanilang kakayahan at resources at mas napabilis po yung pag-unlad ng bansa. So sa guide question number 2 naman po namin, yung sagot po namin doon, yung slogan po namin ay konektado sa mga pang-araw-araw na halimbawa sa Pilipinas, tulad na naman po ng mga paaralan, ospital at negosyo. So halimbawa po nito, may mga publikong proyekto na sinusuportahan ng pribadong sektor tulad na naman ng classroom na may tulong na private companies or health programs na pinututulungan ng mga gobyerno at private hospital. So dahil dito, mas nagiging matibay po at maunlad ang ating komunidad. Yun lamang po. Okay, thank you so much, Mike. 20 points for your group class. So dito kasi natutuwa ako sa words na hand in hand. Kasi kanina, gaya ng example natin, na yung mga private sector, sila yung mga nagbibigay sa kanila nanggagaling yung mga tax, and then yung public sector naman or yung government, sila naman yung gumagamit ng tax para magbigay naman ng services or ng mga pangangailangan ng mga mamamayan ng isang bansa. And then nakita ko rin yun sa presentation nyo, kaya meron kayong 20 points. And then para sa group 3, pwede na kayong mag-start. Salita ka daw? Hindi. Yeah. So yung nabuo po namin na slogan is bridging public service and private innovation for a better future. So gusto lang po namin ipakita dito na yung mga public services po and kahit po ay pwede po siyang ay konektado at kahit paano po ay makakatulong po kung kung sasamahan po natin ng mga private sectors na kung saan meron po silang innovation na iaambag para sa lahat po, para sa magandang kinabukasan. So yung message po ng slogan namin is hindi po porket public service and hindi po porket nasa private sector po, hindi po tayo makakapagtulong-tulungan. So yung slogan po ay konektado sa mga everyday examples, katulad na lang po ng mga buildings na nakikita nyo and yung mga factories and mga workers. So kapag po nagsama-sama po tayo, makakamit po natin yung mga pangailangan and yung mga kailangan po natin sa community.
Okay, thank you so much. No? So for group 3, you have 18 points. Kasi nakita ko naman talaga na hindi lamang para sa kasalukuyan, ay para sa kung ano nangyayari sa atin yung nilagay ninyo sa slogan ninyo, kundi in-include nyo din yung sa para sa mga future generation natin. No? And then para sa next activity class, wait lang, pe-present lang ni sir. Nandrev, naka-open. Okay, thank you na. Okay, para sa next activity naman nating class, para malaman ko na hindi nyo lamang madadala yung ating tinalakay ngayon sa ating aralin sa ating klase, kundi madadala nyo din to pagdating sa lipunan, magkakaroon tayo ng activity na tatawagin nating my role. Pakibasa nga ating instruction, Neil. Instruction. Teacher will show question and student will answer it. In call message, student will only have 2 minutes for answering. Okay, thank you so much, Neil. No? So ganito lamang kadali yan, class. Magpapakita lang ako sa inyo ng mga questions and then you're just going to answer lang yan sa in-call messages natin. And then meron lamang kayong 2 minutes para sa pagsasagot. And then ito yung mga question na dapat nyo sagutin. What services or products do you use every day that come from the government or businesses? And then sa second question naman is, how do these services help your family and community? And then your 2 minutes starts now. Pakisagot na lang class sa in-call messages natin. Class, meron na lamang kayo 30 seconds. Pakisagutan na lang sa in-call message natin. Sabi ni Echo, kuryente daw. Then next naman is yung question 2. So sabi dito ni Rolando, we often use public road. And then sagot sa number 2, help us in our daily life. We can go to places we want to go conveniently. Okay, sige, anyone pa class? Sasagutin lang tong question. Is this now? O sabi naman ni Irish, pre-education daw, services from the government. Number 2 naman, how do these services help your family and community?
Sige anak, mga walang maling sagot. Tingin nyo, bakit nakakatulong sa inyo yung mga sinasabi nyo services na yan, yung pre-education? Yan, sabi ni Marcelino, every day I got to get education provided by the government and funded by taxpayers. Also, I got to consume goods such as foods on daily basis from different businesses. And then sasagot niya naman sa number 2, it provides the needs of our family that are all essential for us. So, thank you so much, thank you so much, class. Nung pinatunayan nyo lamang sa akin na hindi nyo madadala yung tinalakay natin ngayon araw sa ating klase, kundi madadala nyo din pagdating sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Now, ngayon, para malaman kung mayroon nga ba kayo nalaman sa ating talakayan, magkakaroon tayo ng activity na tatawagin nating happy or sad. Pakibasa nga ating instruction kit. Pakibasa nga daw. Andito ba si Kit? Sige, Mark. Instruction. Teacher will present statements. Student will click smile emoji if the statement is true and sad emoji naman if the statement is false. So, bali ganito lang siya kadali, class. Magkapakita lamang ako ng mga statements and then pipindutin nyo lang sa react button natin kung happy kapag tama or true yung statement, and then kapag false naman is yung sad. Okay? Like for our first statement, pakibasa nga, Rabi. The primary, secondary, and tertiary sectors are interconnected, and the strength of one sector affect the growth and stability of the other. Okay, class? Ano yung sagot dyan, class? Happy or sad? Sabi dyan, yung primary daw, secondary, and tertiary sectors ay connected sa isa't isa. Kasi maapektuhan nito yung stability ng isang sector pag nawala yung isa pang sector. Sabi ni Mike, happy daw, no? O sige, sa iba pa. Tingnan natin kung ano yung mga react ng iba pa. Neil, ano yung react mo, Neil? Happy po, sir. Tingin mo, bakit happy? Kasi sir, totoo naman po no, na yung primary and secondary and tertiary sectors, they have a interconnected. So kasi kapag yung isa is mahina, maaaring maapektuhan yung iba pang sektor na kinabibilangan dito, sir. Tingnan nga Or daw kabilang natin. po. Thank you so much, Neil. Tama si Neil. No? Kapag sinabi kasi natin primary, secondary, and tertiary sectors, kagaya sinabi natin kanina, connected sila and then nag-work sila together. Kapag naapektuhan yung isa or gumunaw yung isa, maapektuhan din yung ibang sector natin. For our second statement naman, Philippines primary sector and tertiary sectors are both contributing around 1%. Happy or sad? Sige, class. Sige, Jasmine. Ano yung sagot mo, Jasmine? Sige, Robert. Sir, yung sagot ko po sad. Bakit? Sir, based po sa pinag-aralan po natin kanina, yung Philippines po, yung primary sector po nila ay nasa 25% po. Pagdating naman po sa tertiary sector, umaabot po ng 45% po. Tignan nga doon natin kung tama si Robert, no? Tama, sad. Next naman is yung the primary sector provides raw materials, the secondary sector transform them into products, and then the tertiary sector delivers services that keep the economy running smoothly. Happy or sad, class? Sige, anyone? Marcelino, ano yung sagot mo? Ang sagot ko po ay happy. Bakit?
Kasi po sir, tama naman po yung sinasaad. Yung primary sector po, sila po yung nagko-collect ng mga raw materials, and then sa secondary po, sila po yung nagpo-process, and then yung tertiary po is yung service sector. Tingnan nga doon natin kung tama yung sagot ni Marciem, no? Tama, kasi kapag sabi natin primary, secondary, and tertiary sectors, nakaka-apekto pa rin sila pagdating sa isa't isa pag mas marami yung mga services na binibigay ng tertiary, and then mas marami din yung mga workers na mag-work pagdating sa primary sectors. And that's all for today, class, and I hope na natuto kayo sa ating klase, and I hope na madala nyo to pagdating sa lipunan at hindi lamang sa ating klase. Thank you.